Bukas na ang kasal, kayo naman. Dinala mo pa ang ibang babae dito sa bahay. Bukas na ang kasal namin ni Sutsingwan. Bibigyan ko siya ng 3 regalong hinding-hindi niya makakalimutan. Nagkamali lang pala ako. Naghahanda lang pala ng regalo si Achen para sa akin. 3 regalo. 3 taon na siyang nagpapasuyo sa akin. Buhay man o kamatayan gusto niyang pakasalan ako. Siyempre sasamantalahin ko na ito para paamuhin siya ng gusto. Ang una dito, Ito ay ito pala ang alituntunin ng pamilya. alituntunin ng pamilya. Papatayuin ko siyang lumuhod at itatatu ko ang buong alituntunin ng pamilya sa katawan niya. Para lagi niyang maalala na siya ay asawa ng pamilyang Guna ngayon. Ang galing mo talaga, Bayaw. Ang pangalawa, ito ay pang-ahit. Papaahitin ko ang pinakamahal niyang buhok para maging pangis siya at mawalan ng tiwala sa sarili at manatiling hamak sa harapan ko habang buhay. Kaya habang buhay siyang mabubuhay sa pagkamahinhin. Ito ay kasunduan sa paglilipat ng ari-arian. Gusto kong ilipat niya ang lahat ng kanyang pera sa pangalan ko at kapag nangyari na, bibigyan din kita ng parte nito. Ang bait mo talaga sa akin, Bayaw. Pero, ganito natin niloloko si Sutsingwan. Paano kung tumanggi siyang magpakasal sa iyo sa araw mismo ng kasal? Tumanggi? Imposibleng tumanggi siya sa akin. Kahit hingin ko ang buhay niya, ibibigay niya rin iyon ng sunod-sunuran. Ang taong nagligtas sa akin 3 taon na ang nakakalipas. Hindi pala iyon si Goichen. Goichen. Dahil nagtaksil ka bago pa ang kasal. Hindi mo ako masisisi kung tatalikuran ko ang kasal. Dahil pinaghirapan mong ipreparahan ako ng 3 regalo. Kaya para sa kasal bukas, suklian ko rin ikaw ng 3 sorpresa. Goichen. Kung gaano ka-confident, mas pipiliin ko pa ang isang tagapagwalis kaysa sa iyo. Hello, Lolo. Nasa construction site ako. Wala akong paki kung nasaan ka. Magnegatibo 30 anyos ka na next year. Pamilyang Jiang ito, 79 na henerasyong nag-isang lalaki, at trilyon ang ari-arian. Gusto mong hawakan mo lahat iyon mag-isa? Hindi po, Lolo, ako. Bibigyan lang kita ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw. Kung hindi ka makakapagdala ng asawa ng apo ko dito, magpapakamatay ako, tatalon ako sa gusali at inom ako ng lason. Lolo, 3 araw, saan ako hahanap para sa'yo? Lolo. Salamat, binata. Gwapo, magkano ang isang araw mo? Yun pala yung batang babae na iniligtas ko 3 taon na ang nakalipas. Hindi niya dapat ako kilala, baka nakilala niya ako. Sabi ko, bibilhin ko ang isang araw mo. Ano? Bibilhin mo ako ng isang araw. Magpresyo ka. Pasensya na, hindi ako nagbebenta ng sarili. Isang araw na nobyo. Isang araw na nobyo. Hindi nagbebenta ng lakas o katawan. Magpresyo ka. Pwede kitang tulungan bukas, pero pagkatapos ng 3 araw. Sasama ka sa akin sa bahay, tutulungan mo akong harapin ang mga matatandang nagmamadali ng kasal. Hihintayin kita. Kasunduan. Goichen. Bukas sa kasal. Anong oras na ba to? Kung hindi pa darating si Sutsingwan, wag na lang magpakasal. Nandito na, nandito na.
Bakit itim ang suot ng nobya? Itim na kasuotan. Napakamasama ng pangitain. Sa libing lang nagsusuot ng itim. Kasalan to. Ikaw, salot. Sa libing lang nagsusuot ng itim. Sa araw ng kasal mo, itim ang suot mo. Gusto mo bang sumpain ang anak ko? Tita, mali ang pagkakaintindi mo. Nagsuot ako ng itim. Para mas lalong gumwapo ang anak mo. Sutsingwan, gwapo na ako ng natural. Maganda na ang itsura. Kailangan pa ba ng dagdag? Sadyang naghahanap ka ng gulo. Sutsingwan, hinampas mo ako? Gusto mong mamatay? Guichen, para mas lalong gumwapo ka. Sinadya kong mag-itim. Hindi ka man lang naantig. Kasabay mo pa si nanay na sinisisi ako. Wala ka bang konsensya? Nakikipagtalo ka pa? Sige na, anak, importante ang kasal. Pagkatapos ng kasal, bahala tayo sa kanya. Sutsingwan, nitong 3 taon. Buong puso kang tumulong sa pamilya namin. Sagot mo ang gamot ni nanay, ang gasto sa buhay at eskwela ng mga kapatid ko. Kahit maliliit na bagay lang ito. Nakikita ko naman. Ngayon, may 3 regalo ako para sa'yo. Kapag tinanggap mo ito, at natupad mo, payag akong pakasalan mo ako. Sakto, may inihanda rin akong 3 sorpresa para sa'yo. Ang sorpresang inihanda mo pa sa akin, ginto o pera lang naman yan. Kahit medyo common yan, okay lang sa akin. Pero, tingnan muna natin ang regalo ko para sa'yo. Ito ang unang regalo. Kailangan mong lumuhod ngayon at magpatatuo ng 10 alituntunin ng pamilya sa katawan mo. Magpatatuo ng alituntunin ng pamilya. Kahit ang emperador, hindi ganyan mag-asawa. Ito ang unang kondisyon para makapasok sa pamilya ko. Kapag natapos mo ito, papakasalan ka kaagad ng anak ko. Sutsingwan, hindi kita pinahihirapan. Tinatanggap kita bilang magiging asawa ko. Kaya ipinapatato ko sa'yo ang alituntuning ito. Mahal na mahal mo ako. Hindi ka naman ayaw magpatato, di ba? Ngayon, baka abutin ng 3 hanggang 5 araw bago matapos yan. Gusto mo ngayon ko gawin? Gusto mo pa bang magpakasal? Hindi pwede. Nakahandaan na ang lahat, ang mga kamag-anak natin. Nagbiyahe pa ng malayo. Hindi pwedeng mantala ang kasal. Sige, pagkatapos ng kasal na lang ang pagpatato ng alituntunin. Ang pangalawang regalo, pang-ahit. Kailangan mo ngayon na magpakalbo. Ito rin ba ay kondisyon para makapasok sa pamilya ninyo? Kung hindi ako magpakalbo, Kung hindi ka magpakalbo, huwag ka nang umasang makapasok sa pamilya ko. Sutsingwan, huwag nang mag-aksaya ng oras. Magpakalbo ka na. sige, mag-asawa tayo, dapat magkasama tayo. Kapag ikaw nagpakalbo, ako rin. Nagpatato ako ng alituntunin para sa'yo. Samahan mo akong magpakalbo para patas. Halika. Hindi. Umalis ka. Umatras. Bakit? Atchen, para sa'yo. Handang-handang magpatato at magpakalbo ako. Bakit ikaw hindi? Nga, bakit ang bride lang ang magpakalbo? Dapat sabay tayong lahat. Tigilan nyo yan. Huwag muna natin pag-usapan ang pagpakalbo. Pirmahan mo itong property transfer agreement at nakakasalan kita. Sa pamilya Gu, sa tingin nyo, dapat ba akong pumirma? Siyempre hindi dapat. Patay na ang King Dynasty. Nakabangon na ang mga babae. Nga, kailangan ba talagang ituloy ang kasal na to? Ano ba alam nyo? Para makapasok sa pamilya Gu, kailangan mong pirmahan ang agreement na ito. Kailangan pirmahan. Inga, kung hindi ka pipirma, huwag ka nang umasang makapasok sa pamilya ko. Sutsingwan, pirmahan mo na. Naghihintay lahat sa'yo. Inga, hindi ba't gusto mo talagang pakasalan si Hichen? Basta pumirma ka, ang anak ko ay pakakasalan ka kaagad. Hindi ko na ito pakakasalan. Sutsingwan, anong ginagawa mo? Kapag pinunit mo ang kontratang ito ngayon, sa hinaharap magmamakaawa ka sa akin ng nakaluhod, ay hindi pa rin kita pakakasalan. Kahit maghanap ako ng tagapagwalis sa kalsada, mas mabuti pa kaysa pakasalan ang tulad mong puno ng kalkulasyon. Sutsingwan, huwag kang mabaliw ng mga kaibigan mong iyan. Nahinikayat ka lang ng ilang salita, ayaw mo nang magpakasal. Nanay, sinasadya lang niyang magyabang para kabahan ako. Sa 3 taong ito, ilang bisis na siyang nag-away sa pamilya dahil sa akin. Kung mahal na mahal niya ako, paano siya magkakagusto sa iba? Huwag kang masyadong kumpiyansa. Ang lalaking pakakasalan ko ay paparating na. Huwag kang magyabang. Isa kang maliit na aso sa tabi ko. Na walang pakikipag, ugnayan sa ibang kasarian para lang mapasaya ako. Tama. Ano? May mahihikayat ka bang lalaki mula sa wala? Para magulat ako?
Tama ang hula mo. May nahikayat nga akong lalaki bilang bako. Oh, sumagot na. Hoy mahal. Darating ako ng eksakto sa alas 12. Sige, maghihintay ako. Ang Mulungjang, ang babaeng nakikialam sa relasyon ni GNG, Su, ay nasa loob ng tolda. Batay sa bisa ng pampabango. Kaya na siguro sa hotel. Magaling. Dalhin na. Su Tsingwan, nagtaksil ka sa akin. May iba ka ng lalaki. Siyempre, Hindi, ayaw kong maniwala. Impossible ito. Kung may iba ka ng lalaki, hindi ka na sana pumunta para magpakasal sa akin. Hindi ka na sana naghanda ng 3 sorpresa para sa akin. 3 nga ang sorpresa. Ang pag-urong sa kasal ngayon ang una. Ngayon naman ang pangalawa. Tao. Binigyan mo ako ng 1-0 tuntunin sa bahay. Bibigyan kita ng mga tala ng pag-check-in sa hotel. Ito ang mga tala ng sa loob ng 3 taon. Naku, ang daming tala ng hotel. Ang bayad sa pag-check-in ay galing pa sa akin. Kabuuan, 1,766,520 piso. Ha? Sa loob ng 3 taon, ang mahigit 2 milyong ginastos mo sa akin. Ibalik mo lahat sa akin. Ang perang ginastos mo sa akin, habang tayo ay nagmamahalan ay kusang loob na regalo. Hindi ko ibabalik kahit piso sa mga perang iyan. Ngayon, pag mag-aasawa ang lalaki kahit ang dote, ay pwedeng legal na mabawi. Noong tayo pa, niloko mo ako, gumastos ako ng mahigit 2 milyon para sa'yo. Ibabawi ko lahat, bawat sentimo. Kung hindi, Kung hindi, ano? kausapin mo na lang ang abogado ko. Sa ganito kalaking halaga, siguradong makukulong ka. Su Tsingwan, nababaliw ka ba? Asal natin ngayon. Sinasadya mo bang ipahiya ako? Ako ang nagpahiya sa'yo. Ikaw ang nagpatahi sa akin ng family rules, nagpagubig sa akin. Hindi ba yan pagpapahiya? Dahil sinabi mong mahal mo ako, ginawa ko yon para bigyan ka ng pagkakataong patunayan kung gaano mo ako kamahal. Bakit kita mamahalin? Dahil 2 ang nililigawan mo? O dahil palamunin ka? O dahil sa kasal? Sinubukan mong lahat para ako ay hiyain. Dahil 3 taon na ang nakalipas, ako ang nagligtas ng buhay mo. Ah, tagapagligtas pala. Maintindihan ko, pero... Su Tsingwan, kung hindi dahil sa anak ko, patay ka na sana. Tama. Ako ang nagligtas sa'yo. Gumastos ako ng 2 milyon mo. Ano naman? Kahit ang bilyon-bilyong yaman mo, ay dapat mong ihandog sa akin. Sobra na ang pagiging sakim mo. Pero talaga bang, ako ang nagligtas sa'yo? Siyempre ako. Nang magkamalay ka, ako ang unang nakita mo. Nang ikaw ay may sakit, ako ang nag-alaga sa'yo. Itatangi mo ka ba? Dahil nurse ka sa ospital. Sabihin mong ikaw na? May ebidensya ka ba? Ang doktor ko noon, si Isis Hao. Siyempre, si Iyars Hao ang makakapagpatunay para sa akin. Pero siya ang pangunahing doktor sa Liujia Hospital. Napakabusi. Paano siya makakapunta para magpatunay para sa'yo? Ganoon ba? Ipakilala si Isis Hao. 3 taon na ang nakalipas, nakoma ako sa aksidente. Siya ba ang nagligtas sa akin? Siyempre hindi. Nagsisinungaling ka. 3 taon na ang nakalipas. Paano mo matatandaan ng ganito kaklaro? Binayaan ka ng babaeng ito. Matatandaan ko. Dahil ang binatang naghatid kay MS Su sa ospital ay nakipagtalo sa akin tungkol sa kama. Huwag kang magkunwari. 3 taon na ang nakalipas. May ebidensya ka ba? Ang resibo ng bayad noon. May tatak ng Liujia Hospital. Tunay at mapagkakatiwalaan. Resibo ng bayad. Tama. Pero, ang pangalan dito, hindi ikaw. Guwichen. Hanggang kailan mo pa ako pagpapanggap bilang tagapagligtas ko? Kahit na nakunwari lang ako, kahit na hindi ako ang nagligtas sa'yo, inalaga kita ng ilang buwan. Dahil ba dito, hindi mo na ako pakakasalan? Tsingwan, huwag kang maging basta-basta, babae ka. Ngayon na ikakasal na, ano pa ang kinalaman ng pagliligtas o hindi? Nanay, huwag mo siyang payuhan, hayaan mo siyang magyabang, sa huli iyak din yan. Tsingwan, kung hindi mo ako pakakasalan ngayon, may wiway pa ako, 100 bises siyang mas dalisay kaysa sa iyo. Dalisay ang wayway mo. Ang wiway ko ay mas dalisay kaysa sa iyo. 100 bises na mas maganda, ako lang ang nasa isip at puso niya. Ay, Malapit nang tumunog ang kampana ng alas 12. Nasaan na ang lalaki sa telepono mo? Baka naligaw? Tsingwan, dumating na ang ikatlong sorpresa.
Tolda. Ulda pala? Paano naging tolda ang ikatlong sorpresa? Ano yan? Lendol? Hindi. Parang inaangat tayo. Ano? Mahal, dala ko ang sorpresa, dumating ako ng eksakto sa oras. Nakikita mo ba? Sa ngayon, ang tagalinis na ito ay naregular na habang ikaw wala ka na. Ang dumi-dumi ng damit, hindi ba kakalinis mo lang ng kalsada? E ano naman kung, Sinabi ko na, mas gugustuhin kong pakasalan ang isang tagalinis kaysa sa iyo. Sutsingwan, bagay ka lang sa ganyang. Pinakamababang uri ng tagalinis, habang ako, may wiway pa. Tagalinis lang ang bagay sa kanya. Hindi mo kayang pantayan kahit isang hibla ng buhok ni Wiway. Kung naniniwala kang mas dalisay ang wiwi mo kaysa sa akin, mas mabuti siya, tingnan mo ang inihanda kong. Ikatlong sorpresa. Diyos ko, magkasintahan pala sa labas, hindi man lang maayos ang damit. Sino ba yan? Parang ito yung sinasabi mong mabait, dalisay. At umiibig lang sa iyong wiwi. Yichen, Kamukha ng pinsan ko. Nasaan si Baby Wei? Tumahimik ka. Parang naalala kong sinabi mo. Na mahal ka ni Weiwei. Ikaw lang ang nasa puso niya. Ito siguro. Hindi si Weiwei. huwag nang tumingin, huwag nang tumingin. Paano magagawa ni Weiwei na lokohin ka? Magkamping kasama ng ibang lalaki at magkayakap na hindi maayos ang damit. Magkayakap. Parang nagkamali ako. Parang nagkamali nga. Tumigil ka. Bakit ka nakikipaghalugilo sa ibang lalaki? Bitawan mo ako. Bitiw. Paano mo nagawa iyon sa pinsan ko? Ang bilis mong magbago. Kahit anong gawin mo, dapat mo pakinggan ang paliwanag niya. Paliwanag? Tolda. Lalaki. Gusot-gusot ang suot. Anong paliwanag pa ang kailangan? Kahit na totoong may ibang lalaki siya sa tolda magdamag. Kung mahal mo siya, tanggapin mo lahat. Tama. Isang gabi lang siya nagtaksil, ikaw. 3 taon kang nagtaksil sa akin. Pareho ba ang lalaki at babae? Ginawa ko lang. Ang ginagawa ng lahat ng lalaki. Bakit hindi pareho? Masarap ba ang tae sa labas? At ayaw mong subukan ng iba? Bakit ka? Tumahimik ka. Si Gu Yichen, nagbigay sa'yo ng pagkain at lahat, hindi ba? Napigilan ka pa rin makipag-date sa iba? Sutsingwan, tumahimik ka. Mali ba ako? Pwede kang pakasalan ako. Habang hinihila mo ang pinsan ko. Bakit hindi pwede sa iba? Sutsingwan, matagal na kitang tinitiis. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, huwag kang magalit kung magalit ako. anong gagawin mo sa kanya? Huwag kang makialam. Kailangan mong masaktan para maramdaman ang sakit. Karapat-dapat ka. Kaapat dapat ka talaga. Tumigil ka. Bumalik ka. Niloko mo ang anak ko ng pera. Gusto mo pang umalis. Walang ganoon. Bitawan mo ako. Ang usapan ko at ng anak mo. Wala kang pakialam, matanda. Ikaw, babae kang walang modo. Kinuha mo ang pera ng anak ko. Naghanap ka pa ng lalaki. Walang hiya. By Weiwei, ang mga mamahaling gamit mo, ang mga alahas mo, saan galing ang pambili? Hindi pa sa akin? Anong pera mo? Pera mo. Barya-barya lang, galing sa pinsan ko. Pera niya, pera ko na. Wala kang pera, nagpapanggap ka pa. Sage, sayang dati, gusto ko pang hatiin sa'yo ang kalahati ng pera. Parang kinain ng aso ang kabutihan ko. Gu Yichen, ang sama na ng sinabi mo. Ang totoo kong pagmamahal sa inyong pamilya, pwedeng pakainin ng ilang aso. Talaga. Sutsingwan, ikaw. Subukan mong galawin siya. Duwag ka. Ikaw ang sinisipa ko. Achen, okay ka lang ba? Sutsingwan, nawala ka na ba sa sarili mo? Hinampas mo ako? Trader ka rin, di ba dapat hampasin? Babalaan kita. Maraming tao dito, may thesis pa. Isusumbong kita. Maraming tao dito, may CCTV. Sisiguraduhin kong mapahamak ka sa kaso. Isumbong mo ako? Una, isusumbong kita sa paloloko. Anong niloko ko sa'yo? Wala kang pera sa bulsa. Mas malinis pa sa mukha ko. Sutsingwan, sa mahabang panahon, mahigit 2 milyon ang ginastos mo sa akin. Mahigit 1 milyon. Ginastos mo sa'yo. May record ako ng lahat to. Ibalik mo agad ang pera ko. Di mo pa nga nababayaran ang pera ko. Bakit? Ipapabayad mo sa pinsan ko. Talaga, bakit ko babayaran? Sabihin ko sa'yo, kahit piso. Hindi ko ibabalik sa'yo. Sage, hintayin mo ang supuena ng korte. Mahigit 1 milyon.
Sapat yon para mabulok ka sa kulungan. Soboy na. Yi-chen, nagbibiro lang ako. Nagkamali ako. Hatakin niyo siya palayo. Huwag, ayaw ko. Yi-chen, nagkamali ako. Ete, tulungan mo ako. Gui-chen, ang supuena ng korte. Malapit nang maabot sa'yo. Tapos na tayo. Xingwan, alam ko nagkamali ako. Patawarin mo na ako ngayon. Umalis ka, wag mo akong hawakan. Xingwan, nadala lang ako ng tukso. Ikaw lang ang mahal ko. Patawarin mo ako. Huwag mo siyang hawakan. Isang tagalinis lang ng kalye, nang asta ka sa akin? Di ka ba tumitingin sa salamin? Ano yan? Magalang kayo kay Jijiang. Jijiang. Kailan pa naging Jijiang ang isang tagalinis ng kalye? Maghiya-hiya ka naman. Ikaw ang dapat mahiya. Su Xingwan. Bakit ka pa rin tumatanggol sa kanya? Pinapaalis ko na si Bai Weiwei. Dapat humupa na ang galit mo. Xingwan, kailangan maging maluwag ang loob ng babae. Napakakitig ng utak mo. Gusto mo ka bang pumasok sa pintuan ng pamilya namin? Sino bang gustong pumasok sa inyo? Sinabi ko na ang kasal na ito ngayon. Ayaw ko nang ituloy. Xingwan. Dapat may limitasyon ang selos. Andito ang aming kaibigan at kamag-anak. Nanonood. Dapat matapos na ito. Nandito ako ngayon para sabihin sa'yo, ang kasal na ito, ayaw ko na. Ituloy. Anong gagawin natin? Anong gagawin? Ayaw ko nang magpakasal. Inihanda natin ang kasal na ito ng mahigit kalahating taon. Paano mo sasabihin, di na lang itutuloy? Huwag mo nang pag-aksayahang kausapin yan, itapon na lang sa labas. Naiintindihan ko na. Para sa kanya, pa sa tagalinis na ito. Ayaw mo nang pakasalan ako. Mas pipiliin kong pakasalan ang isang tagalinis kaysa sa'yo. Ang yaman ng pamilya Su ay trilyon, ikaw ay isang mayamang dalaga. Magpapakasal ka sa isang tagalinis? Tagalinis siya, pero nakalimutan mo ba? Kung hindi dahil sa akin, ikaw rin ay isang maliit na nurse sa ospital. Ngunit ako ay nurse sa ospital ng Liujia. Siya naman ay tagalinis lang. Paano siya makakapantay sa akin? Pareho kaming kumikita sa sariling sikap, walang mas mataas o mababa. Wala kang karapatang magsalita dito. Gui-chen, huwag mong maliitin ang tao. Noon, ikaw ay pansamantalang nurse lang sa ospital. Mas mababa ka pa sa kanya. Mas mababa ako sa kanya? Ngayon, ako ay malaking boss ng isang cosmetic hospital. Anong paghahambingin ko sa kanya? Isang taong nasa ilalim ng lipunan? Ang cosmetic hospital, ako ang nag-invest ng pera. Kung wala ako, ano ka? Kaya nga sinasabi ko, tayo ay talagang magkatugma. Ikaw ang nag-invest, ako ang naging boss, kaya't naging may katayuan ako. Ano maihahambing niya sa akin? Ayaw kitang kausapin, bayaran mo ang utang. Xingwan, huwag mong laging banggitin ang pera. Kasal natin ngayon, wala ka bang hiya? Saka, hindi naman kailangan ang ilang milyon na yon. Ikaw ang nagpanggap na tagapagligtas ko. Ikaw ang walang hiya. Siya ang nagpanggap na tagapagligtas mo. Kung hindi siya nagpanggap na tagapagligtas ko, Noong nagkagusto ka sa kanya, akala ko nabali ang ulo mo. Hindi ko inaasahan na siya pala ang nagpanggap na tagapagligtas mo. Wala kang karapatang magsalita dito. Ikaw, cute na pala asa, kung maingay ka pa. Itatapon kita sa labas. Hoy! 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 Su Xingwan, tinitignan mo lang to? Ganito na lang ang trato sa akin. Wala kang gagawin? Gui-chen, nananaginip ka pa ba? Bakit parang mas pamilyar ka sa akin? Ikaw. Ikaw yung doktor sa emergency room. Tama. Kilala mo si Isis Hao. Kilala ko. 3 taon na ang nakalipas, naghatid ako ng pasyente sa ospital at dahil sa isang kama. Nag-away pa kami. Nga, siya ang naghatid sa iyo sa ospital. Siya talaga ang nagligtas sa buhay mo. Ano? Impossible. Paano nangyari ang ganoong pagkakataon? Siguradong nagtulungan kayo. Tumahimik ka. Isis Hao, tingnan mo mabuti. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Malalim ang impresyon ko sa batang to. Tingnan mo, sa resibo, apelido rin ay Jiang. Xiao Jiayang. Ano ang buong pangalan mo? Jen Yanshao. Ikaw nga talaga. Ikaw talaga ang nagligtas sa akin. Ako nga ang nagligtas sa'yo. Siyempre siya ang nagligtas sa iyo. Ang tagal na noon. Makakakita tayo ng ebidensya mula sa mga doktor, nurse at CCTE. Nawalan ako ng malay noon kaya hindi kita nakilala. Pero hindi ka naman bulag. At wala kang amnesia. Bakit hindi mo ako nakilala nang magkita tayo? Siyempre nakilala kita. Kung hindi, bakit ko papayagan? Ang sobrang hilig mong mga kahilingan. Bakit hindi mo sinabi na ikaw ang nagligtas sa akin? Huwag na pag-usapan ng nangyari 3 taon na ang nakalipas. Nag-iwan ako ng pera para sa'yo at kumuha ng caregiver. Kaya siya ang caregiver. Tama. Nang magising ako, siya lang ang nasa tabi ko.
Nilinang niya ako, sinabi niya siya ang nagligtas sa akin. Humarap siya sa akin at nagsinungaling sa iyo. Anak, anak, Hinampas mo ako? Kayong dalawa, bitawan ninyo ako. Ano ang ginagawa ninyo? bitawan ang anak ko. Ano ang ginagawa ninyo? Tsingwan, 3 taon na ang relasyon natin. Bigla-bigla mo na lang ba ito itatapon? Anak, Tsingwan, nakatingin ka lang sa kanila. Nahinahamak ako ng ganito. Ano pa ba? Sinungaling ka. Enmasu. Nakipag-isa ka kay Guichen para lang magpasalamat. Pero ako ang nagligtas sa iyo. Kung hindi mo ako pakakasalan, mahihirapan kang umayos ng sitwasyon. Seryoso ka ba? Tsingwan, pwede mo ba akong pakasalan? pakasalan mo siya. Pakasalan mo. Jiang Yan Xiao. Ito ang kasal namin ni Tsingwan. Sinabi ni Tsingwan, ayaw niyang pakasalan ka. Ayaw na ngang magpakasal ng nobya. Dito ka pa nagsisigaw. Nga, huwag mo siyang pansinin. Sagutin mo na. Gusto ko. Tsingwan, ikaw, Tutol ako. Hindi ako sang-ayon. Bosu, mabuti nandito ka. Pigilan mo si Tsingwan. Wala kang karapatang magsalita dito. Ma, bakit ka nandito? Nandito ako para pigilan ang kalokohan mo. Hindi ako nagluloko ah. Ayaw mo at ni Lolo. Guichen, kinansel ako na ang kasal. Kung hindi mo pakakasalan si Gichen, baka naman. Ito ang pakakasalan mo? Yung tagalinis ng kalye? Ano naman kung tagalinis ng kalye? Sa sarili niyang sipag kumikita. Hindi magnanakaw, mabuting tao at siya pa ang nagligtas sa buhay ko. Tama na. Tita, ako po si. Tumahimik ka. Kausap ko ang anak ko. Wala kang karapatang sumingit. Ikaw, Umalis ka dyan. Mga walang modo at bastos. Ma, huwag mo siyang pag-initan. Seryoso ako ngayon. Kailan ka ba hindi naging seryoso? Iba siya kay Guichen. 3 taon na ang nakalipas, siya ang nagligtas sa'yo. Kung wala siya, patay na ako. Ganyan ka pa rin, napakaisip bata. Paano mo nalaman? Noon, bakit niya sinagip ang buhay mo? Hindi ba dahil sa katayuan mo o sa pera mo? Ma, kung pera lang ang habol niya. Hindi, na nagpanggap na siya ang nagligtas sa'yo. Nanay, dahil nga hindi siya nagpapakilala pagkatapos gumawa ng mabuti. Kaya niya ako nalinlang ng 3 taon. Noon, dahil kay Guichen, umalis ka sa bahay. Pinutol mo ang relasyon namin para lang pakasal sa kanya. Ngayon, dahil sa biglaang lumitaw nitong tagapagligtas mo, ikakasal ka sa iba? Tsingwan, ang kasal, hindi ito laruan. Iniligtas ka niya, dapat kang magpasalamat, anak. Siyempre, sinusuportahan kita. Pero hindi pwedeng buong buhay mo ang isasakripisyo mo. Nanay, pinipigilan mo ako ngayon. Gusto mo bang pakasalan ko pa rin si Guichen? Mas mabuti pang pakasalan mo si Guichen kaysa sa isang tagapaglinis ng kalye. Nanay, sinabi mo noon, hayaan mo akong pumili ng mapapangasawa ko. Binabawi mo na ba ang sinabi mo? Tsingwan, gising ka naman. Nanay, Tita, maaaring ba hindi pagkakaintindihan kayo sa akin? Kaya kong buhayin ang sarili ko. At kaya kong buhayin si Tsingwan. Ikaw, isang tagapaglinis ng kalye, sino ang kaya mong buhayin? Tita, may pera ako. Lahat ng pera ko, ibibigay ko kay Tsingwan. Tama na. Ang pakakasalan ng anak kong si Tsingwan, dapat ay kapantay namin. Hindi para tulungan ang mga mahihirap na tulad mo. Tita, magkano? Bigyan niyo po ako ng hangarin. Kahit man lang 10 bilyon. nanay, hinahamon mo naman siya. Ayos lang, hindi naman mahirap. Narinig mo, sabi niya hindi mahirap. Huwag mo na siyang alalahanin. Anong ginagawa mo? Alam mo ba ang halaga ng 10 bilyon? Hindi ko alam. Pero huwag kang mag-alala, meron ako. Ano? Meron ka? May 10 bilyon ka? 10 bilyon? Ikaw, isang tagapaglinis ng kalye? Kahit 5 taon kang maglinis, hindi mo makukuha ang 10 bilyon. Ang yabang mo, baka mabali ang dila mo. Nga, 10 bilyon yon. Kung wala, wala. Huwag kang mapanggap. Meron talaga ako. Siyempre, may 10 bilyon ang aming boss Jiang. Maliit na halaga lang yon. Tsingwan, ito bang? Napakabuti, masipag, at simpleng tagapaglinis na sinasabi mo?
Tagapaglinis na may 10 bilyon? Kahit wala kang pera, ayos lang. Pero ayokong niloloko mo ako. Hindi kita niloloko, Xingwan. Meron talaga akong 10 bilyon. Jiang, akala mo ba madaling makuha ang 10 bilyon? Sasabihin mo lang na meron. Kung meron, ipakita mo. Wala kang karapatang magsalita dito. Sino ang maniniwalang may 10 bilyon ang isang tagapaglinis? Nga, magpanggap kang mayaman. Tingnan mo kung kaya mo. May card ako dito, saktong 1 bilyon lang ang laman. Black card, yung black card ng World Bank. Ito, sa buong mundo 10 lang ang inilabas. Kahit isa lang nito. Sa gisag na ng sukdulang yaman at katayuan, ang World Black Card. Alam mo pala, ito talaga ang black card ng World Bank. Limited edition. Isang tagapaglinis, may World Bank Black Card. Naniniwala ba kayo? Sino ang maniniwala? Peking-pek yan. Sino ang maniniwala? Jiang, pekihin mo pa ang World Bank Black Card. Alam mo ba ang kahalagahan ng World Bank Black Card? Alam ko, Alam mo, tapos peke pa rin? hindi to fake, totoo ito. Nagmamalinis ka pa? Galing mo umarte. Panghengdian na. Total. Huwag ka nang magmatigas. Kahit wala ka, okay lang sa akin, pero ang gumawa ng peking card. Mali yun. Xingwan, hindi ito peke. Totoo ito. Xingwan, halika rito. Kunin ang verification machine. Gusto mong mapahiya, bibigyan kita. May sasabihin ka pa ba? Sige po. Walang reaksyon. Peking card ito. Magandang araw, Black Gold EIE user. Balance, 1 bilyon. Isang bilyon? Totoo palang 1 bilyon. Paano nangyari yun? Isang tagapaglinis. Paano nagkaroon ng 10 bilyon? Sabi ko na nga ba, may 1 bilyon talaga ako. Miss Su, ngayon naniniwala ka na ba sa aming boss Jiang? Baka naman anak ka sa labas ng isang malaking angkan? 10 kaming magkakapatid sa diyang pamilya. Paano ako anak sa labas? Paano ka nagkaroon ng 10 bilyon? Hindi ako naniniwala. Imposibleng may 10 bilyon ka. Guyi Chen, huwag kang masyado. Tita, ngayon maaari mo namang ipagkatiwala si Xingwan. Sa akin. Kahit may 10 bilyon ka, ang aming supamilya. Isa sa 8 dakilang angkan, hindi mo kami maabot. Ang Su pamilya, kahit isa sa 8 dakilang angkan. Ang Jiang pamilya ang pangunahin sa kanila, hari ng 4 na konglomerado. Tagapaglinis, nawawala na ba ang isip mo? Akala mo ba Porky Jiang ang apelido mo? Ikaw na ang pangunahing Jiang sa 8 dakilang angkan? Ako nga, ang panganay na ako ng pangunahing Jiang sa 8 dakilang angkan. Jiang Yanzhao. Paano maglilinis ng kalye ang panganay na apo ng Jiang? Tama. Xingwan, ganyang klaseng tao. Sigurado ka bang pakakasalan mo? Mahirap patunayan ang may-ari ng Black Card, pero ang apo ng siyang pamilya, malalaman sa pagsusuri. Ako na siyang pamilya, hindi ako takot sa investigasyon. Tumigil ka na. Ginawa mo ito para magustuhan ka ng nanay ko. Nagpanggap ka bilang apo ng siyang pamilya, anong pinakaiba mo? Kay Guyi Chen, Ikumpara mo ako sa kanya. Mas mabuti pa yon kaysa magsinungaling ka sa harap ng publiko. Kung hindi kayo naniniwala, tatawag ako sa lolo ko. Mapapatunayan niya ang pagkatao ko. Ano pa ang patutunayan? Kilala ba na matandang siyang ang isang tagalinis ng kalye? Ano ang ginagawa mo? humingi ka ng tawad. Mabuti nga. Ginang Xiang, ito ba ang pangunahin sa 8 mayayamang pamilya? Ang asawa ng chairman ng Xiang pamilya. Ano? Bakit nandito si Ginang Xiang? May hinahanap. Ginang Xiang, mabuti nandito kayo. May nagpapanggap dito bilang apo ng siyang pamilya. Paalisin niyo na siya. Ginang Xiang, ang aking nobyo, hindi niya sinasadya ang paggamit. Napangalan ng apo ng siyang pamilya. Pakiusap dahil sa pamilya Su. Patawarin niyo siya ngayon. Ha? Nobyo mo siya? Ako, ano ako? Tumahimik ka. Nobyo mo, niloloko ka niya. Gusto mo pa rin makasama siya. Ginang Xiang, ang aking nobyo. Mali ang pagpapanggap bilang apo ng siyang pamilya. Pero ginawa niya ito para sa akin. Gusto niyang tanggapin siya ng nanay ko. Kaya niya ginawa ito. Sa totoo lang, mabait siya. Ayos, ang tatapang mong ipagtanggol. Ma, tama na. Ano? Jiang Yanzhao, ano ang sinabi mo? Nanay ko siya. Impossible. Siya, isang kaibig-ibig,
Paano siya magiging ang apo ng siyang pamilya, ang pangunahin sa 8 mayayamang pamilya? Sinong kaibig-ibig? Mengay. Ay, ginang siyang. Sinasabi niyo, siya, anak niyo? Sarili kong anak, di ko ba makikilala? Ay, wala na tayo. Na-offend natin ang apo ng siyang pamilya. Talagang wala na tayo. Hindi ka nagsisinungaling. Ikaw talaga ang apo ng siyang pamilya? Mabuti kang babae. Guardia. Anak, magpapakasal ka. Di mo man lang sinabi sa akin. Kung hindi ko tinanong ang lolo mo, baka na-offend ko ang babae. Heto, isang set ng emerald necklace. Isang 0 karat pink diamond at 3 kilo ng ginto. Wow, ginto yon. 3 kilo. Lahat yan sa akin. Tanggapin mo, ito'y puso ng mga nakatatanda. At ito pa, minahan ng mineral na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ibibigay ko rin sa iyo. Bilyon-bilyon talaga iyon. Hindi. Tanggapin mo na, pagkatapos ng kasal, mas marami pa ang darating. Ang ganda ng loob ng pamilya Jiang. Hindi pa nga ito ang opisyal na pagkikita. Bilyon-bilyon na ang regalo agad. Si Jayang Yanzhou ang panganay na apo ng pamilya Jayang. Ngayon, hindi ka natututol sa aming pagsasama, di ba? Noon, tutol ako dahil natatakot ang nanay mo na baka. Maloko ka ulit. Ito lang naman ang dahilan. Tita, ang hinihiling niyong asawa ay may 10 bilyon. At ang at katayuan ay dapat tugma. Meron na ako ng lahat ng ito. Ngayon, hindi na kayo tututol, di ba? Xiao Jiang, 3 taon na ang nakalipas. Ikaw ba talaga ang nagligtas kay Tsingwan? Ako. Siya. 3 taon na ang nakalipas, siya ang nagligtas sa akin at bukod pa rito. Gumawa ng mabuti ng hindi nagpapabida. Mabuti ang kanyang ugali. Hindi naman ganoon kagaling. Kahit sino. Sa sitwasyong iyon, magliligtas. Nga, kung ako ang nakakita sa iyo noon, ililigtas din kita. Kung ililigtas mo ako o hindi ko alam, pero siguradong magiging pera lang ang iniisip mo. Magkakaroon ka pa ng 2 relasyon, magkukwenta ka lang sa akin, manloloko ka lang sa akin. Hoy, tama na, Su Tsingwan. 3 taon tayong nagmahalan, huwag nating pagtalunan ito. Bakit mo naman ako sinasampal? 3 taon kayong magkasama ni Xingwan. Sinadya mo ko siyang pagganuhan sa bawat pagkakataon. Kung hindi lang pinigilan ako ni Xingwan, matagal ko nang pinagulong-gulong ang mukha mo. Jiang, huwag mong isipin na dahil ikaw ay mula sa pamilya Jiang, maaari mo nang gawin ang gusto mo. Kung maaari ko bang gawin ang gusto ko, subukan mong mang-asar ulit. Subukan mong murahin si Xingwan ng isang beses pa. Iyon ay pagitan ko at ni Tsingwan, bakit ka nakikisali? Siya ay tao ko, bakit hindi ako makikisali? Ganito mo ba siya kamahal? Xingwan, gusto ko siyang paalisin, pwede ba? Kung hindi lang para mabawi ang pera ko. Matagal ko na siyang pinalayas. Ninakawan ka niya, matutulungan kitang mabawi yon, ngunit. Ngayon, gusto ko siyang palayasin. Mga tao, itali siya. Ano ang ginagawa ninyo? Ano ito? Bitiwan ninyo ako. Bitiwan ang anak ko. Bitiwan ninyo siya. Ano ba ang ginagawa ninyo? Bitawan mo ako. Bitawan mo siya. Ilabas muna ang lola. Hoy, Jiang, may batas tayo dito. Ano ba ang balak mo? Anak, Yichen. Bitawan mo ang nanay ko. Anak, tulungan mo ako. Anak. Su Tsingwan, nanay ko yon. Ang sama-sama mo, tao ka pa ba? Bulag ka ba? Ako ang nagpalaya sa kanya. Kay Xingwan ka lang matapang. Duwag ka, puro sa mahina lang ang tapang. Jiang Yanzhou, ano ba ang gagawin mo? Kunin mo yung speaker. Spi. Boss Jiang, ito pwede ba? Ako si Gretchen, ako ang malaking sinungaling. Ako ang duwag, sakim at tamad. Palamunin lang ako, wala akong silbi. Ako si Gretchen, ako ang malaking sinungaling. Jiang Yanzhou, ako ang duwag. Ano ba? Pera lang ang tingin ko, tamad ako. Palamunin lang ako, wala akong silbi. Ipapangalan ko sa'yo para malaman ng lahat. Kung anong klaseng tao ka. Jiang, ikaw ang tagapagmana ng pamilya Jiang. Gumagawa ka ng ganito, hindi ka ba takot ma-expose sa media? Mga tropa palabasin. Ako ang sinungaling, umalis na kayo, pera lang ang tingin ko. Tamad ako, palamunin, wala akong silbi. Tita, ipagkatiwala niyo na sa akin si Xingwan. Sige na, tita. Kakalabas lang ng kalaban, excited ka na agad. Talagang matalino si Lolo. Sinabihan ako na dalhin ang bilyon-bilyong dowry. Ito ang dowry. Ay, hindi, mali ang sinabi ko. Ito ay munting regalo lang ng pamilya Jiang para sa'yo. Ito ay simpleng regalo lang, may kasunod pa yan. May iba pang dowry. Ang galing talaga ng Jiang. Xingwan, kahit na nahuli ako, sa bawat araw ng buhay mo, ibibigay ko ang buong puso ko sa'yo. Hoy. Wala pang singsing para sa proposal. Ako. Bakit wala akong handang singsing para sa proposal? Sandali lang. Heto, ito na lang gamitin natin. Parang masyadong mabilis, dapat may handa tayong singsing. Mas magandang singsing sa pag-aalok ng kasal. Hoy, ano pang hinihintay mo?
Mag-alok ka na ng kasal. Singwan, ito ang pangalawang. Pag-alok ko ng kasal sa'yo ngayong araw. Ngayon, hindi lang ito ang aking hangarin. Kundi may basbas na rin mula sa ating mga magulang. Pwede bang pakasalan kita? Pakasalan mo siya. Pakasalan mo. Singwan, sumagot ka na kay Xiao Jiang. CJ, papayag ako. Salamat, Singwan. Kahit na, hindi ako magaling sa matatamis na salita. Ako si Jiang Yanzhao, nanunumpa sa langit. Na hindi kita lolokohin, gagamitin o lalo na sasaktan. Mabuti. Hoy, Xiao Jiang, kung sa hinaharap ay malaman kong sinaktan mo ang aking mahal na anak, hindi kita patatawarin. Huwag kang mag-alala, Balay. Kung ang batang to ay makagawa ng kahit kaunting sakit kay Singwan, hindi mo na kailangang kumilos. Ako at ang tatay niya ang unang babali ng kanyang mga paa. Kaya ngayon, ang tanging bunsong anak na babae ng aming pamilyang Su ay ipagkakatiwala ko na sa inyong pamilyang Jiang. Halik, 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 halik.